Si Julian Andrea Pilapil, ang isang babaeng probinsyana na nakatakdang ikasal sa nag-iisang anak ng kanilang amo sa asyenda, si Banjo Advincula. Kilala si Banjo sa pagiging matapobre at babaero. Nay, pwede bang i-cancel na lang yung kasal? Pagmamakaawa pa ni Andrea sa kanyang mga magulang. Kilala ni Andrea si Banjo mula bunbunan hanggang talampakan, kaya naman natitiyak niyang magiging miserable lang ang buhay niya sa piling ng lalaking hindi maaari, anak. Hanggat hindi si Banjo mismo ang umatras, matutuloy pa rin ang kasunduan. Malaki ang pagkakautang natin sa pamilya ni Banjo noong nagkasakit ang tatay mo, pahayag ng kanyang nanay Lucia. Kaya bilang kapalit, pumayag ang mga magulang ng dalaga na ipapakasal ang anak nila kay Banjo. Tumango na lang si Andrea. Dasal na lang niya na si Banjo na ang kusang umatras sa napagkasunduan. Inasahan naman niyang mangyari iyon dahil kahit nung mga bata pa sila, ayaw na ni Banjo sa kanya. Dahil siya ay isang mahirap lang. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan ni Andrea. Ngayon pa lang, binalot na ng matinding kaba ang buong pagkatao ng dalaga. Kaba at takot sa lalaki. Siguradong pahihirapan at puro masasakit na salita lang ang maririnig niya mula sa lalaki. Mahigit 10 taon na rin na hindi na niya nakita ang lalaki, na alam naman niyang mas lalo pang lumalala ang masamang ugali nito. Ano pa bang asahan niya? Masama na nga nung bata pa, ano pa kaya ngayon na may maipagmamalaki na? Balita niya na sa ibang bansa pa ito nagtapos at ubod pa rin ng pagkababaero. Kwento ni Isaac na siya namang pinsan ng lalaki. Palibhasa, may looks na, mapera pa. Kaya naman, kailangan niyang ihanda ang sarili sa oras na matuloy ang kanilang kasal. Dahil tiyak siya, mapapalaban siya. Kung akala ng lalaking yun na katulad pa rin siya noon, na iiyak na lang sa isang tabi, pues, nagkamali siya. Hindi alam ni Banjo na habang nag-aaral siya sa abroad, si Andrea naman sa Manila nag-aaral sa isang sikat na university. Sinikap niyang makapagtapos sa kabila ng kahirapan. Mabuti na lang at nakakuha siya ng scholarship. Ginawa niyang motibasyon ang pangmamaliit ni Banjo sa kanya noon. Siguro, ang buong akala ng mayabang na lalaki na yun, isa pa rin siyang lampa, iyakin at tatanga-tangang bata. Natatawang anas niya. Dad, please, iba na lang. Ayoko sa babaeng probinsyana na yun. Hayaan na kitang mamili kung sino sa mga girlfriend ko ngayon ang gusto mong pakasalan ko. Pakiusap ni Banjo sa kanyang daddy. At least naman, kahit wala siyang gusto sa mga iyon, dahil ang mga babae naman mismo ang patay na patay sa kanya. Pero kahit papaano, kaya niyang maipagmamayabang sa mga barkada niyang pareho niya mga womanizer din. Ni minsan, wala siyang naging girlfriend na jologs. Ang lahat, taglay ang malaartistahing mukha at pang-model na mga katawan. Pahayag pa ni Banjo sa kanyang ama at umaasa siyang maiintindihan siya ng kanyang daddy. Huwag mo akong paandaran ng pagkababaero mo, Banjo. Pakasal ka kay Andrea o mawawalan ka ng mana. Dahil kung ayaw mo, si Isaac na lang ang ipapakasal ko kay Andrea. Tutal, matagal lang may gusto ang pinsan mong yun sa dalaga. At siya na rin ang magmamana sa lahat ng mga ito. At ikaw, magpakasawa ka sa mga babae mo. Galit na wika ng kanyang daddy. This is unfair, Dad. Untag niya. Ngunit, buo na ang desisyon ng kanyang ama. Dahil sa takot na matanggalan ng mana, wala siyang ibang nagawa kundi ang pumayag kahit labag sa kanyang kalooban. Pero ngayon pa lang, naaawa na siya sa lampang babaeng yun. Sisiguraduhin niyang pagsisihan ng babaeng yon ang pagpapakasal sa kanya para ito na rin ang kusang humiwalay sa kanya. So,
wala nang magagawa ang daddy niya kung ang iyaking babae na mismo ang aayaw sa kanya. Ngayon pa lang, nakikita na ni Banjo na magtatagumpay siya sa maitim niyang balak. Pasensyahan na tayo, anas niya. Muli siyang tumapak sa asyenda na pagmamay-ari ng kanyang pamilya after 10 years. Ang asyenda na balang araw mapapasa kanya na rin. Sa tabi ng asyenda nila, naroon din ang malawak na lupain ng kanyang Uncle Mauro na ama naman ni Isaac. Hindi maitatangging maganda ang lugar, pero wala siyang balak na magtagal sa lugar na ito, lalo na kapag naiisip niya ang babaeng tatanga-tanga na kailangan pa niyang mapapangasawa. Mai-imagine pa lang niya kung gaano kasama ang itsura ng babaeng lampa na yon. Hays! Kumukulo na talaga ang dugo niya. Magiliw silang sinalubong ng mag-asawang Mang Pedring at Aling Lucia. Mukhang inaasahan na ng mga ito ang pagdating nila. Kung sa bagay, bakit hindi nga ba? Siyempre, alam na ng mga ito dahil mamamanhikan nga sila, di ba? Naiirita niyang isip. Kanina pa niya iginala ang mga mata sa buong paligid pero hindi pa rin niya namataan ang babaeng Jologs. Inaasahan pa naman niya na magtatatalon ito sa sobrang saya kapag makita siya. Napansin ni Aling Lucia na kanina pa umiikot ang mga mata niya na halata namang may hinahanap. Si Andrea ba, iho? Pauwi na yun. Siya kasi ang nag-asikaso sa mga inaaning palay ngayon. Hindi na kumibo pa si Banjo para wag na siyang mahalata masyado. Sinasamantala lang ni Andrea na nandito pa siya dahil next week mag-umpisa na siyang magtrabaho sa Manila. Napalingon pa si Banjo. Magtatrabaho sa Manila? Nako, malamang baka mangangatulong pa. Hindi siya makakapayag na ang babaeng mapapangasawa niya papasok bilang katulong. Matinding pagtutol ng isip niya. Walang problema, kumare. Pwede pa rin naman siya magtrabaho kahit kasal na sila ni Banjo. Nakangiting saad ng kanyang daddy. Akmang magsasalita na sana siya nang may biglang tumawag na babae mula sa labas. Isang malamig na boses ng babae na parabang musika sa kanyang mga tenga. Siya ba yun? Nangangatal na usal niya sa sarili. Maya-maya pa, pumasok na ang isang magandang babae. Nakakabighaning ganda. Walang sinabi ang ganda ng mga nagiging babae niya sa Manila. Nanlaki ang mga mata niya. Nakalimutan pa niyang kumurap dahil sa sobrang pagkamangha. Nakumpirma niya na ito nga ang babaeng si Andrea na nakatakda niyang pakasalan nang binanggit ni Aling Lucia ang pangalan nito. Kaagad namang napawi ang ngiting gumuhit sa mukha niya nang makita ang lalaking nakasunod sa likuran ng dalaga. Hi, Uncle! Pasiunang bati ni Isaac. Oh, Banjo! Kumusta? It's been a year. Masayang bati nito sa kanyang pinsan, pero dinedma niya lang. May namumuong selos sa dibdib niya nang makita ang dalawang magkasama. So, ang ibig sabihin matagal nang magkakilala ang dalawa. Naiinis niyang sambit. Hindi ba alam ng pinsan niya na siya ang mapapangasawa ng babaeng dinidikitan niya? Iritable niyang anas. Natapos ang pamanhikang labag sa kalooban ni Andrea. Samantala, bigla namang nagbago ang ihip ng hangin nang makita ni Banjo ang nakakabighaning alindog ng dalaga. Sobrang kabaliktaran sa kanyang inaasahan. Huwag mong asahan na papayag akong dungisan mo ang marriage natin. Ngayon pa lang, lubayan mo na ang mga babae mo kung gusto mong mamuhay tayo ng tahimik. Pakakasalan kita, hindi dahil sa yaman na meron ka, at mas lalong hindi dahil sa pinagmamayabang mong kakisigan. Kaya naman, huwag kang umasa na magiging isa ako sa mga babaeng koleksyon mo. Kaya ko magtrabaho para buhayin ang pamilya ko nang hindi humihingi ng tulong mula sa'yo. Natutulala na lang si Banjo habang pinagmasdan
at pinakinggan ang mahabang litanya ng babae na talaga namang sapol sa kanya lahat ng mga salitang binitawan ng dalaga. Mga salita na halatang may pinaguhugutan. Mas lalo pang nanggalaiti si Banjo nang malaman niyang sa mismong hospital pa na pagmamay-ari ni Isaac magtatrabaho bilang doktor si Andrea. And take note, pareho pa silang mga doktor. Pero hindi siya makakapayag na makuha ni Isaac ang atensyon ng babaeng mapapangasawa niya. Humingi siya ng tulong sa kanyang daddy, ngunit tinawanan lang siya nito. Nasaan na yung mayabang at babaerong Banjo? Bakit parang tiklop ka ata ngayon kay Andrea? Halakhak ng daddy niya na talaga namang inaasar siya. Sa ngayon, nakatira na si Andrea sa mansyon ng mga Advincula, kung saan naroon din si Banjo. Hindi na siya umuwi sa sarili niyang kondo para mapalapit sa fiancé. Hatid sundo niyang dalaga sa hospital na siya naman sanang tinututulan ni Andrea, pero wala siyang magagawa. Kung kaya hinahayaan na lang niyang mag-effort ang lalaki. Dead ba na si Banjo sa mga magagandang babae na naghahabol sa kanya? Focus siya ngayon kay Andrea. Kailangan niyang mapaamo si Andrea hanggang sa matutunan siyang mahalin nito. Baka mamaya maagaw pa ni Isaac ang dalaga na tiyak namang maghahalo ang balat sa tinalupan kapag mangaha si Isaac. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakadama ng ganito. Sigurado siyang pag-ibig na nga ito. Natapos ang kasal nila, pero hindi sila nagtatabi sa iisang kama. Tinitiis niya ang ginagawang panunuplada ng asawa hanggang sa dumating ang araw na natutunan na rin siyang mahalin ng kanyang asawa.